my wife? Can you forgive me for laughing at my preacher father and even cursing you? The answer always comes back loud and clear. Far dearer than all that this world can impart is the message that comes to my heart. How that Jesus for my sin did atone. Blessed Calvary covers it all. Calvary covers it all. All my past with its sin and its shame, all my guilt and despair, Jesus took on him there, and Calvary covers it all. My guilt, my despair, Jesus took on there, and Calvary covers it all. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos at tunay kung anong sinama ng panahon noong Miyerkules. Tama, Miyerkules. So, Huwebes ng madaling araw. Huwebes ng madaling araw ay siya namang sinikat at ininit ng araw ngayon. Tayo po ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Wala naman sa ating tinangay ng bagyo. Siguro may mga ilang puno, ilang halaman, ilang bubong. Pero salamat sa Panginoon, tayo po ay maayos pa rin ang kalagayan. Alam po natin, wala sa mga balita, sa social media, na maraming mga
ang punto pa lang po ay ito, kapalad pa rin tayo. Amen? Kapalad pa rin tayo sa biyaya ng Diyos na tayo po ay mas nasa mainam na kalagayan. Salamat sa Diyos. At yung iba natin mga kapatiran din po ay walang kuryente, and that means wala ring wifi, walang internet. So, I would like to challenge, bigay yung natanggap na ilan sa inyo na text message, nawa, ang mga mananampalataya, lalo na mga manang tahanan na ay pangunahan ng kanilang pamilya sa pananalangin, sa pag-awit sa Panginoon, at sa pagbubulay-bulay sa salita po ng Panginoon na siyang nakaka-inang. Ito po ang ating Sunday School. We would like also to welcome ang ating mga kaibigan ng Patira na naka-view sa atin via live stream. Salamat po sa Diyos na tayo po ay mayroong mga kaparaanan na kagaya nito. At salamat sa Diyos sa bawat isa na narito. Meron po tayong panauhin at mamaya ay mamako na po yung pangalan mo, Kuya. At salamat po sa iyong presensya. Napakaganda na ikaw ay kasama po namin. Tayo dumako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago yun, tayo po muna ay awit sa Panginoon at awitin natin una sa lahat ang books of the Bible na ito ay makatulong sa atin para makabisado ang pagkakasunod ng mga aklat sa salita ng Panginoon. Tayo po umawit. Ulitin ko natin ang books of the Bible. Awitin po natin, I am restored. I am restored, no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are lower, things that are Lord my side. I am hailed, hastened,
Amen. Purihin po ang Panginoon at muli, salamat po sa bawat isa narito at welcome po sa atin hong gawain. And this is the first part ng atin hong gawain pag umaga ng linggo, which is our Sunday School. Tayo ho ay nag-aaral patungkol ho sa katangian ng ating Panginoon. And I think this is a very fitting study sa panahon ho natin ngayon. Naalala ko ho, nung nakaraang pang bagyo, ang bagyong Rolly, ay may ilang mga mayor at gobernador ang missing in action. At sila ay kinastigo dahil doon. At sabi nga ho nila, sa panahon ng mga ganitong kalagayan ay mas nakikilala ang mga nasa katungkulan. Mahalaga na makilala, sila ba ay talagang lingkod ng bayan? Sila ba talaga ay may pagmamahal sa mga mamamayan? Or sila ba ay nagmamahal lang sa kanilang sarili? At sa punto ho ito, nais kong sabihin na maganda at dapat at lalo nating makakabuti sa atin na makilala natin ang Panginoon, na makapagtiwala tayo sa Kanya, na makasandal tayo, meron tayong solidong tungtungan kung sino ba ang Diyos na ating sinasampalatayanan, lalo na sa mga panahon na ito. At isa ho sa katotohanan na nagpapabalik-balik sa akin hong kaisipan, habang kami at ang aking pamilya ay nakahiga noong Huwebes ng madaling araw at naririnig ang matitinding mga hangin at ng mga sangang nagbabagsakan, may mga ilang bagay na tinatangay at nawalan pa ng kuryente at habang pinapawisan ng aming anak at alam ko ho ay gano'n ang karanasan ng marami sa atin o much worse pa ang karanasan ng iba. Ngunit ang katotohanan na laging nagre-replay sa aking isip, hawak to ng Diyos. Ultimo, yung isang dahon na tinangay ng hangin, hawak yun ng Diyos at kontrolado ng Diyos kung saan yun lalapag. Yung lakas ng hangin, hawak ng Panginoon. Yung dami ng ulan, hawak yun ng Panginoon. Dahil ang ating Diyos, ano yung pinag-aralan ho natin? Ang Diyos ay Diyos na soberano. Gusto ko lang balikan natin ang isang katotohanan na ang Diyos ay soberano, oo, maging sa mga sinatawag nating natural na bagay. Pero bago natin balikan yun, and then sisigi ho tayo sa ating lesson, hingin muna natin ang gabay at tulong ng Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, kinikilala namin na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at Diyos na may hawak sa lahat ng bagay. At oo, hawak mo maging ang mga bagyo. Hawak mo maging ang bawat patak ng ulan at ihip ng hangin. Hawak mo, Panginoon, ang lahat. At Ikaw at ang iyong kalooban ang nagaganap. Salamat po, O Diyos, na pwede kaming tumiwala na ginagawa mong lahat sa kaikabubuti at sa kakaluwalhati ng iyong dakilang pangalan. At ito ay alam namin at isang katotohanan na maaari naming sandalan sa mga panahon na nandoon ng kahirapan. Ama, sa aming pag-aaral ngayon, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng liwanag. At nawa ang iyong salita ngayon ay mas maging matamis sa amin, hindi lamang kaalaman ng isip, kundi maging mga katotohanan na nagbabago sa aming mga buhay at nagpapatatag sa aming pananampalataya. O Ama, aming nilalapit din sa iyo at inaalala ang aming pong mga kababayan na labis ang kahirapan na kinalalagyan dahil sa matinding baha na dulot ng mga nagdaang mga bagyo. Mga kababayan namin sa Catanduanes, mga kababayan namin sa Cagayan at iba't ibang mga lugar, Panginoon, maging dito sa Santa Maria. O Diyos, lalo na ang aming mga kapatiran, ang iyong mga anak na nasa gitna ng mahirap na kalagayan dahil sa mga bagyo, kalingain mo po sila. Lord, ipaalala mo sa amin na meron kaming pag-asa na hindi galing sa gobyerno, hindi sa tao o sa pera, kundi sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo.
Paalala mo sa amin na may nangako ka na meron kaming dakong kalalagyan kung saan wala ng luha, wala ng hirap, wala ng kamatayan, wala ng karamdaman. At ito, Panginoon, ay pangako mo sa lahat ng mga tunay na sumasampalataya sa aming Panginoong Jesus. Salamat po. Sa kabila ng mga kahirapan, meron kaming tunay na pag-asa at ito ay nasa iyo. Samahan mo kami tulungan sa aming pag-aaral ngayong umagang ito. Lahat ng kaluwalhatian ay mauwi sa iyong dakilang pangalan. At Panginoon, namin din pong hiling, siyasatin mo po ang aming mga puso't kaisipan, namang mga kasalanan, namang mga hindi nabantayang salita, kaisipan o gawa. Patawarin mo kami at linisin, O Diyos, at patuloy mo kaming bigyan ng mas malalim pa at mas masidihipang pagkamuhi sa kasalanan, lalo na sa mga kasalanang nasa aming sariling buhay. Patawad po. Lahat ng ito ay sa iyo namin idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto ko lang kong ayayahan ang bawat isa na buksan ang inyong Biblia sa aklat ng mga awit, the book of Psalms. At babasahin ho natin ng dalawang awit. Una ay sa Psalm 107. Psalm 107, particular nais kong tignan ho natin ito sapagkat lahat ho tayo ay personal na naramdaman ng bagsik ng bagyo. Mind you, ang bagyong Rolly na lumihis sa atin ay mas malakas kaysa sa bagyong Ulysses na tumama talaga sa atin. At ang nangyari lamang ay dahil basang-basa na ang lupa dahil sa mga bagyo, nung dumating ang Ulysses, wala nang pupuntahan ng tubig kung hindi bababa. At narito ang karamihan ng mga pagbaha. Psalm 107. Psalm 107 and verse number 25. Psalm 107 verse number 25. Well, simulan natin sa verse number 23. Para mas makakuha natin yung buong sinasabi ng mga talatang ito. Awit 107, talatang 23, itong sabi, "They that go down to the sea in ships, that do business in great waters." So binigyang pansin ng mga manlalayag, binigyan pansin ng mga sumasakay sa barko, binigyang pansin ng, sa termino natin ngayon, mga seaman. Hindi seaman loloko, kung hindi talagang mga seafarers. At ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 24, "This see the works of the Lord and His wonders in the deep." Ito daw mga lumalayag sa barko, mga lumalayag dyan sa karagatan, nakikita daw nila ang mga gawa ng Panginoon. Alam ba tinutukoy nila? Mga isda? Well, yes, gawa yan ng Panginoon. Mga nilalang na nasa ilalim ng tubig? Well, opo, yan ay gawa ng Panginoon. Pero hindi yun ang tinutukoy ho dito. Ang sabi sa verse number 25, "For He," sino yung He? God. "For He commandeth and raiseth" what? "The stormy winds." Sa Tagalog, ang pagkakasabi, sapagkat siya'y uutos at nagpapaunos at nagbabangon ng mga alon niyaon. Sino nag-uutos sa hangin? Sino ang nag-uutos sa ulan? Sino ang nag-uutos sa alon? Sa storm surge o sa tinatawag yung daluyong? Hindi ito aksidente. Ang lahat ng ito, sangayon sa Biblia, ay hawak, kontrolado, nangyayari, dumarating sang-ayon sa eksaktong kautusan, kalooban at plano ng ating Panginoon. Hindi ko maalala kung kanino ko nasabi, pero walang isang patak ng ulan na labas sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi yun papatako, hindi pa hihintulutan ng Panginoon. Hindi iihip ang hangin kung hindi uutusan ng Diyos. So yes,
Nakakakita tayo ng mahihirap na kalagayan sa paligid natin. Nakakakita tayo ng mga tao na nasa malubhang kalagayan dahil sa mga narating na bagyo. Well, meron tayong dalawang option. Una, dahil sa kahirapan na ating nakikita, ay isipin natin na hindi to hawak ng Diyos. Hindi to galing sa Diyos. Sa sobrang daming nasira, may mga namatay, ang daming nahihirapan. Brother Paul, hindi yan po pwedeng galing sa Diyos. Well, saan galing? Saan galing? Sa kalikasan? Well, sino may hawak ng kalikasan? Or pwede mo rin namang isipin, Brother Paul, ayaw ng Diyos na mangyayari yan. Well, ayaw niya, pero hindi niya napigilan. Mahina ba siya? Or, kagaya nung ating nakita at napag-aralan sa salita ng Diyos, hawak niya, kontrolado niya. Lahat ng ito ay sang-ayon sa kanyang soberanong kapangyarihan. Hindi nagkamali ang Diyos. Alam niyo ho kung ano ang mas nakakapagtaka, bakit hindi mas malakas? Alala niyo yung panahon ni Noe? 40 sa atin, 12 oras lang. Isipin niyo po yung 40 gabi, 40 araw. Yung 12 oras, lumubog ang Cagayan. Yung 40 gabi, lumubog ang lahat ng bundok. Bakit? Dahil dapat parusahan ang makasalanang tao. Mas mabait ba tayo ngayon kaysa noon? Mas mabait ba ang tao ngayon kaysa noon? Alam niyo, ang katotohanan mas nakakamangha. Bakit hindi ganun kalakas? Karapat dapat tayong anurin lahat dahil tayong lahat ay nagkasala sa Diyos na banal. Ang gusto ko makita ho natin dito ay ano? Yung habag, awa, at pasensya pa ng Panginoon. Hindi siya nagkulang, hindi siya nagkamali. Hawak niya, tunghay niya ang lahat ng ito. Maging sa panahon natin ngayon, rinig niya ang bawat hinaing. At ang ayokong mangyari, isipin natin na ang ating Diyos ay bulago o mahina, na hindi niya nakikita o hindi niya kontrolado ang mga ito. Isa pa ho sa Psalm 148 verse 8. Psalm 148 verse 8. Ano gusto ko? Bakit natin titignan muli? Yes, tingnan na natin itong mga verses na ito about a month ago. Ang gusto ko lang ho ay meron tayong matibay na tinutungtungan. Na pag tinignan natin ang malakas na pagbagyo, ay meron tayong pananaw din sa Diyos na may hawak nito. Ang sabi ng Psalm 148 verse 8, fire and hail, snow and vapor, stormy wind. So hindi lang pala yung bagyo, maging yung apoy. Yung apoy na lumalabas sa bibig ng bulkan. Hail. Salamat sa Diyos sa atin, wala halos noon, kundi, pero sa ibang bansa, bumabagsak mula sa langit ang gagagantong kalalaking yelo. Batuhin ka lang ng ice cube, masakit na. Fire and hail, snow. Isa ho sa mga pangarap ng misis ko ay makarating sa isang lugar na may niebe. Pero sabi nga ho ng mga pinsan kong nakarating sa may niebe, sa unang linggo masaya. Pero pag 3 buwan ka nang nagpapala, tay, papalahin niyo muna yung kasing tangkad ng motor para makaalis kayo. Papalahin niyo muna yung yelo, araw. 3 buwan. Pero lahat ng ito, sangayon sa salita ng Diyos, fire and hail, snow and vapor, stormy wind. What? Fulfilling
His Word. Ginaganap ang salita, ginagawa ang kautusan ng ating Panginoon. Hindi ito labas sa soberanong kamay ng Diyos. So sa atin hong mga kababayan, hindi ko alam kung meron tayong mga mahal sa buhay na mas matindi ang epekto sa kanila. Hindi ko alam kung merong nasira sa inyong mga bahay. Alam ko sa mga biyanan ko, namatay yung isang baboy. Pero lahat ng yon ay hawak ng Diyos. Hawak ng Diyos. Okay, so nireview lang muna natin ito. Sapagkat daling i-search mo lang sa YouTube ang Cagayan, kalunos-lunos ang mga mapapanood mo. Napakahirap ang kalagayan. At nahandoon ang tendency na masyado tayong maantig sa ating damdamin at magkaroon tayo ng maling pananaw sa Diyos na para bang hindi hawak ng Diyos, para bang nagkamali ang Diyos. No. Eksakto ang lakas ng bagyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Eksakto. Hindi labis, hindi kulang. Dumaan ang bagyo kung saan dinisenyo ng Diyos. Eksakto. Hawak ito ng Panginoon. At kung ito'y hawak ng Diyos, kagaya ng mapag-aaralan natin maya-maya, pwede natin siyang pagtiwalaan. Pwede natin siyang pagtiwalaan. Ito ay mangyayari sa ikabubuti. So ngayong umaga ho ito, dumako ho tayo sa ating pinaka-lesson. Patuloy ho tayo sa pag-aaral ng katangian ng Diyos, and last Sunday or 2 Sundays ago ay ating pinag-aralan ang subcategory under sa communicable attributes of God, and that is the attributes or the mental attributes of God. Tinawag natin itong mental attributes. Sa atin, ito may kinalaman sa kaisipan, pag-iisip ng Panginoon. Pinag-aralan natin ang kaalaman ng Panginoon. Pinag-aralan natin ang karunungan ng Panginoon, the knowledge and the wisdom of God. And then pinag-aralan din natin ang katotohanan ng Diyos, ang pagiging totoo ng Diyos, the truthfulness of God. And I hope hindi natin nakakalimutan ang mga bagay na yun. Kung meron tayong isang salita na kailangang tandaan na nagde-describe sa lahat ng ito ay ang salitang perpekto. Pag sinabing perpekto, walang mali, walang kulang. Hindi mo na pwedeng i-improve pa kasi perfect na. Hindi mo pwedeng sabihin na, "Uy, anong itsura ko? Perfect!" Pero dagdagan natin, hindi. Kung perfect na, hindi ka na magdadagdag. Ang Diyos, ang kanyang kaalaman ay perpekto. Ang kanyang karunungan, ang wisdom, ang paggamit ng kaalaman na meron siya ay perpekto. Ang kanyang pagiging totoo ay perpekto. Walang kasinungalingan, walang maling impormasyon, walang anumang mali sa ating Panginoon. So He is perfect in knowledge, in wisdom, and truthfulness. So with that, God is the basis of truth. Siya ang basihan ng katotohanan. Hindi niya ginagawa ang isang bagay dahil totoo. Ang ginagawa niya ay laging totoo. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na totoo. Ngayong umaga, titingnan ho natin sa oras na meron tayo, Lord willing, pero tingin ko hindi natin matatapos ito to be follow up next Sunday. After naman, under pa rin ng kategory ng communicable attributes of God, we studied about the mental attributes of God. Today, we will be studying or begin to study about the moral attributes of God. Mga katangiang moral ng ating Panginoon. Now, let me just explain. Pag ginamit natin ang salitang moral or moralidad, yes, naririnig natin yun. Pag sinabing mababa ang moralidad, yun ba'y pangit o maganda? Pangit yun. Ano bang ibig sabihin ng moral or moralidad? Ang ibig sabihin nito, it means that the way a person should behave according to accepted standards.
Ito yung, pag sinabi natin moralidad, ito yung kaparaanan kung paano dapat mamuhay ang isang tao sang-ayon sa katanggap-tanggap na pamantayan o tinatanggap na pamantayan. Halimbawa, meron hong mga pamilya dito na napakahalaga na ang mga bata ay ano? Ang tawag doon? Nagbe-bless. Nagmamano, di ba? Sa ating hong moralidad, sa ating standard, kapag ang bata hindi nagmamano, ano yun? Senyales ng kawalang galang. Tama ho ba? Pero pag pumunta kayo sa ibang lugar, halimbawa, pumunta kayo sa Japan, nakakakita ba kayo ng taong nagmamano sa Japan? Ang meron sa Japan, nakakita ako ng mga Hapon sa airport. Siguro yung boss nila, pasakay ng eroplano, ay walang tigil. Agad nakikita nila yung boss nila. Hindi sila nagmamano. Anong ibig sabihin? Magkaiba yung standard. Nakukuha ba? Okay? Ginamit ko lang example yung para maunawa na merong pagkakaiba ng standard. Pero pagdating sa Panginoon, so that is patungkol sa tao, moral standards. Ano yung accepted na behavior sang-ayon sa tinatanggap nating pamantayan. Sa atin, maaaring hindi katanggap-tanggap. Merong mga matatanda na mau-offend kapag hindi nagmano ang bata. Hindi katanggap-tanggap sa kanila na hindi magmano ang bata dahil sa kanila yun ay senyales ng pag-alam. Pero pagdating sa Panginoon, when we talk about the moral attributes of God, dahil ang Diyos ay perpekto, hindi ito pumapatungkol sa standard na sinusunod ng Diyos, kundi dahil sa kanyang perpektong kalagayan, perpektong katangian, ito ay pumapatungkol kung paano nakikitungo ang Diyos sa kanyang mga nilalang. Nakuha ba? Kung sa atin yung morality, these are accepted standards on how we deal with other people. Pag tayo nakikitungo sa ibang mga tao, pagdating sa Diyos, ito yung kaparaanan kung paano siya nakikitungo sa buhay ng kanyang mga nilalang. So under the moral attributes of God, we'll be looking at the goodness of God. And then we will be looking at some other attributes like the benevolence of God, and then the love of God, at yung mga iba ay sa susunod na pag-aaral po natin. So tignan ho natin ngayon, under the moral attributes of God, pag-aralan natin the goodness of God. At siguro familiar ho ang mga susunod na salita. God is good. All the time. All the time, God is good. At yan ho ay madalas na sinasabi, paulit-ulit sa maraming mga churches. At totoo ho yun. God is good all the time. And all the time, God is good. Pero anong ibig sabihin nun? Sinabi mo, God is good all the time. May kumalapit sa'yo, kuya, anong ibig sabihin nun? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabait. Okay, anong ibig sabihin nun? Pag-isipan niyo na ho ba? Ang Diyos ay mabuti o ang Diyos ay mabait. God is good. Anong ibig sabihin nun? Agbigay ho ko ng halimbawa ng hindi ibig sabihin ng to. Halimbawa ho ay ikaw ay nagmamaneho ng motor. Halimbawa, si Kuya Bong nagmamaneho ng motor, kumaliwa siya sa no left turn. No left turn, kumaliwa siya. Na para siya ng pulis. Ano ang mabuting gawin ng pulis? Bagay ko dong. Ano ang gagawin ng mabuting pulis? Lumabag sa batas eh. Ano ang gagawin ng mabuting pulis? Titikitan, tama? Pero tingnan mo Kuya Bong.
Pag nakiusap ka, pasensya na po, boss, hindi ko nakita talaga. Talaga nagmamadali lang, hindi ko lang talaga nakita. O, sige na nga, susunod ha. Di. Ano sasabihin mo? Ang bait? Ang buti? Nakakuha niyo ho? Kadalasan, sa lumalabag sa batas, ang hindi paglalapat ng katampatang parusa ay kabutihan. At alam niyo, may mga tao yun ang tingin sa Diyos. Mabait naman ng Diyos. Siguro naman mauunawaan niya. 100 lang naman yung kukunin ko eh. Tama? Mabait naman si Lord. Nauunawaan niya naman niya. Ang hirap-hirap ng kalagayan. Inanod yung baka nung kapitbahay. Di... Ayaw naman siguro ni Lord. Mabait naman siya, di ba? God is good. At alam niyo, yun ang tingin ng iba sa mabuting Diyos. At siguro, one way or another, naisip na natin yun at nagawa na natin yun. Isa pang halimbawa, ay narito, alam niyo, namamangha ako sa bata. Ilang ho, kami mismo, 24 oras, kasama namin ang aming anak. At yung aming anak na si Timmy, na mag-1-year-old na, ay unti-unti nang nagpapakita ng kakaibang ugali. Cute pa rin siya. Pag ngumiti, nakakatunaw pa rin ng puso. Pero maniwala ho kayo, pag hindi nyo binigay yung gusto, ay, dati, wala siyang magawa. Pero ngayon, aba, susubukan na ang pasensya mo. Huwag mong hawakan yan. Huwag mong hawakan yan. Nakatingin pa sa'yo. Tapos pag inalis mo, magsisimula nang mag-tantrum yung bata. Ang mabait na magulang, ibibigay yung gusto ng bata. Gusto mo kasi masaya siya. Gusto mo kasi tumatawa siya. Gusto mo kasi komportable siya. So pag gusto niya ng saksakan at ng kuryente, bigay. Pag gusto niya ng candy, ayaw na ng kain, ayaw na ng gatas, candy na lang, ice cream na lang, bigay. Mabait eh. Binibigay ang lahat ng hinihingi. Alam niyo, mayroong mga tao, yun ang definisyon sa Diyos na mabuti. Lahat ng hinihingi ko, ibibigay niya. Mga kapatid, alam natin yun ay mali. Tama? Kapag sirang-sira na ang ngipin ng bata, hindi mabuti ang magulang na nagbibigay pa rin ng candy. Hindi mabuti. At ikakasama ng bata. Ay, hindi, mabait kasi ako. Gusto kong masaya si Bibi. Tanggal pa isang ngipin. Pero meron mga tao, yun ang pananaw. Pag sinabing, God is good all the time, God is good. Itaas ang mga payong, baliktarin, ibibigay at ibubuhos ng Diyos ang lahat ng iyong hinihingi. So, ang gusto ko lang makita ho natin, ba't natin sinimulan ng ganito yung ating pag-aaral? Merong mga maling kaisipan tungkol sa Diyos. Kailangan nating makilala ang Diyos, hindi sang-ayon sa ating sariling pananaw, kundi sang-ayon sa sinasabi ng babalik tayo sa tanong, anong ibig sabihin ng mabuti ang Diyos? Sa iba, ang mabuti nagpapalusot ng kasalanan. Sa iba, ang mabuti bigay hilig. Pero anong ibig sabihin ng pagiging mabuti ng Panginoon? Well, una, let me affirm that God is really good. God is good all the time. All the time, God is good because God cannot be not good. Hindi siya maaaring hindi maging mabuti.
At makikita ho natin yun mamaya. Tignan natin sa salita ng Panginoon. Sa Psalms, nandun ang napakadaming paglalarawan sa ating Diyos. Buksan natin sa Psalm 34. Psalm 34. Psalm 34, verse number 8. Psalm 34, verse number 8. At kung di nagkakamali, maaaring 2 years ago sa ating church outing, ito ho yung naging devotion natin. Psalm 34 verse 8, ano po ang sabi ng mga awit? Oh, taste and see that the Lord is what? Is good. Oh, taste and see. At ito ho ay pag-iimbita, pag-aaniyaya, halika, tikman mo at tignan mo, pagmasdan mo na ang Diyos ay mabuti. So, hindi lamang ito kabutihan na ideya, kundi kabutihan na totoo at praktikal na maaaring malasahan at masubaybayan at matignan. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. So God is good. The Lord is good. Psalm 106. Awit, 106. Talatang 1. Psalm 106 verse 1. Praise ye the Lord. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. For His mercy endureth forever. Psalm 107 verse 1. Psalm 107 verse 1. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Psalm 119 verse number 68. Psalm 119 verse 68, ang sabi ho ng salita ng Diyos, Thou art good and doest good. Teach me thy statutes. Thou art good and doest good. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Sa Zechariah, book of Zechariah, chapter 9. Zechariah chapter 9. At yung iba sa inyo, kailangang abuitin ang books of the Bible para makita si Zechariah. Zechariah chapter 9, verse number 17. Anong sabi? Zechariah 9, verse 17. For how great is His goodness, gaano kadakila, gaano kalaki ang kabutihan ng ating Panginoon. For how great is His goodness, and how great is His beauty. Corn shall make the young men cheerful, and new wine the maids. So, how great, gaano kadakila? It is in the form of a rhetoric question. Gaano ba kadakila ang kabutihan ng Panginoon? Nagpapakita siya ng mga nagbibigay ng mabubuting bagay sa atin. So at hindi ho tayo ang unang nag-aral tungkol sa kabutihan ng Diyos. Hindi tayo ang unang mag-iisip kung anong ibig sabihin kapag sinabing God is good. At hayaan niyong humiram ako ng ilang mga definition mula sa mga ilang mahuhusay na theologian. Una ay mula kay Hodges o kay A.A. Hodge. Ang sabi niya ito, the infinite goodness of God is a glorious perfection which preeminently characterizes His nature, and which He is in an infinitely wise, righteous, and sovereign manner, exercises towards His creature in various modes according to their relations and conditions. Yes, masakit sa ulo, yung definition ni A.A. Hodge. Sa madaling salita, ang ibig sabihin niya ito, ang Diyos ay infinite, walang hanggan sa Kanyang kabutihan at maluwalhati sa kaperpektuhan ng Kanyang kabutihan. Anong ibig sabihin? Ang Kanyang karakter, ang Kanyang pakikitungo sa Kanyang mga nilalang. Ito'y walang hanggang marunong, matuwid, at sa soberanong kaparaanan, at ito'y ginagawa niya o siya'y nakikitungo sa Kanyang mga nilikha sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang relasyon at kalagayan. Sa madaling salita ito, ang Diyos
ay laging mabuti. At ang kabutihan ng Diyos nakikita kung paano siya nakikitungo sa lahat ng kanyang nilang. Halimbawa, tinanong ka, si ano ba mabait? Oo. Anong kasunod ng paano mo nasabing mabait? Kasi, anong bibigay mo? Na example, yung ginawa niya. Tama ba? Kung paano siya nakitungo, maaaring sa'yo o sa ibang tao na nakita mo, kasi nung nangailangan si ano, ganito ang ginawa niya, ganun siya nakitungo. Kaya sa tingin ko, nakita ko siya ay mabuti. At sa ating Panginoon, yung kanyang kabutihan ay lalo nating nakikita sa paraan ng pakikitungo niya sa kanyang mga nilalang. Sabi ni Thomas Manton, isang Puritan, he is essentially good. Pag sinabing essentially, yun siya. Yun ang bumubuo sa Panginoon. Hindi siya pwedeng hindi para ba ganito, anong katangian ng yelo? Noon walang kuryente, nagpunta kami sa mga ate ko kasi sa kanila may kuryente na. Yung ice cream na bigay ko sa misis ko, hindi na siya ice cream. Cream na lang. At nung kami nagbibiroan doon, nilagay na sa freezer yung ice cream. Ice cream na ba? Ang tanong nung tatay ko sa anak ng ate ko, malamig ba? Siyempre! Ice cream eh. Anong katangian ng ice? Kuya Terence, anong katangian ng ice? Mainit? Malamig. Hindi pwedeng hindi malamig ang yelo. Ganon din sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi siya mabuti. Yun siya. God is essentially good. Not only good, but goodness itself. The creature's good is a super added quality in God. It is His essence. Sa ang tao, ang kabutihan, dinadagdag yan. Natututunan, dinidevelop. Sa dating sa Diyos, yun siya mismo. Siya ay isang mabuting Diyos. Sabi ni A.W. Tozer sa kanyang Attributes of God, the goodness of God is that which disposes Him to be kind, cordial, benevolent, and full of goodwill towards men or all His creatures. Ang kabutihan ng Diyos, ang siyang nagtutulak sa Kanya, nagdahatid sa Kanya sa pagiging kind, cordial, benevolent. And again, those are all synonyms ng pagiging good, mabuting pakikitungo sa kanyang mga nilalang. So unawain ho natin ang mga definition na ito. Una, God is good in Himself. Ang Diyos ay mabuti sa kanyang, hindi siya, alam mo yung ginagawa niya ng mabuti, hindi nang ibig sabihin, kundi siya ay mabuti. Para bang ang yelo ay malamig. Hindi niya dinadagdagan ng lamig, siya ay malamig. Ang Diyos ay mabuti. Siya ay mabuti sa kanyang sarili. In His very nature and essence, siya ay Diyos na mabuti. Siya ay perpektong mabuti. Siya ay walang hanggang mabuti. Siya ay eternal na mabuti. Listen, at siya ay hindi nagbabagong mabuti. Walang hanggan, hindi nagbabago. Hindi siya maaaring mabawasan ng kabutihan. Hindi na ito maaaring dagdagan sapagkat perpekto na ang kanyang kabutihan. Kagaya nung binasa natin kanina sa Psalm 119, nandun ang deklarasyon, Thou art good. So God is good. And hindi lang ho yun, because He is good, He do good. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay pawang kabutihan. Walang ginagawa ng Diyos na masama. Okay? If God in His very nature and essence is perfectly good, then all that He does is good. Lahat ng Kanyang gagawin ay mabuti. Lahat ng Kanyang plano, kalooban, kagustuhan ay mabuti. Lahat ng Kanyang nilalang ay mabuti. Alala niyo sa Genesis chapter 1 verse 31? Ang sabi ng salita ng Diyos, and God saw everything that He had made, and behold, it was
very good. Pagkatapos lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw, ilabaga nag-step back ang Diyos at kanyang pinagmasdan ng lahat ng kanyang nilalang. At ang description na ito, it was very good. Walang nilalang ang Diyos na hindi mabuti. Sapagkat siya ay mabuti. At hindi lamang ho yun, lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang gagawin ay mabuti. Let's go back to Psalm 119. Psalm 119 and verse number 68. Psalm 119 verse number 68, anong sabi? Thou art good and doest good. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. So ang katangian ng ating Diyos ay siya isang Diyos na mabuti sa kanyang sarili, perpektong kabutihan, and therefore lahat ng kanyang gagawin, ginagawa, kalooban ay pawang mabuti lamang. And then lastly, God is the final standard of good. Kung ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay perpektong mabuti, ang Diyos ay eternal na mabuti, at ang Diyos ay hindi nagbabagong mabuti, therefore, siya ang ultimate, supreme na basihan ng kabutihan. Paano natin susukatin ang isang bagay kung ito'y mabuti o hindi? Kadalasan sa mga Rotary, nababasa niyo yung mga Rotary Club, do what is right. Gawin mo ang mabuti. Tanong, ano bang mabuti? Saan nakabase ang kabutihan? Maaring yung mabuti sa akin, hindi mabuti sa iyo. Yung mabuti sa iyo, hindi mabuti sa akin. Saan tayo titingin? Ano ang gagamitin natin panukat? Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Hindi ginagawa ng Diyos ang mga bagay-bagay dahil ito'y mabuti. Lahat ng kanyang ginagawa ay mabuti. Halimbawa, ikaw ay naipit sa isang kalagayan at naroon ka sa sitwasyon na pwede kang magsinungaling para hindi ka paluin o parusahan, o pwede kang magsabi ng totoo at harapin mo ang consequence. At alam ng marami, alam natin lahat yan. Yes, dumating tayo sa ganun. Ay, mili ka ngayon, anong gagawin ko? Magsisinungaling ba ako? Sasabihin ko ba yung totoo? At salamat sa Diyos. Sa mga pagkakataon, nandun yung pagtatagumpay, hindi, gagawin ko yung mabuti, sasabihin ko ang totoo. Okay? Tayo ay sumunod sa isang standard. At yung standard na yun, dahil sabi ng Diyos, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Huwag kang magsisinungaling. At dahil yun ay mabuti, susunod tayo doon. Ang Diyos hindi ganun. Hindi siya sumusunod sa isang batas. Ang Diyos ay wala sa ilalim ng batas. Ika nga, ewan ko kung sino nagsabi, ako ang batas. Sino ba yun? Fernando po ba yun? O si Erap? Hindi ko alam kung sino nagsabi nun. Pero ang pamantayan na yung Diyos, hindi kailangan sumunod sa batas. Siya ay perpekto at hindi nagbabagong mabuti. Lahat ng gagawin niya ay pawang kabutihan. Thou art good and doest good. So God is the standard of truth. So God is the standard of good. Siya ang perpektong pamantayan ng mabuti. Itong katotohanan ito ay makakatulong sa atin pagdating sa mga desisyon na kailangan nating gawin. Kailangan nating tumingin sa Panginoon, tumingin sa pamantayan na ibinigay ng Panginoon kapag tayo ay gagawa ng mga hakbang o mga desisyon. Sabi nga ni A.W. Pink, ni Arthur Pink, all that emanates from God, His decrees, His creation, His laws, His providences, cannot be otherwise than good. Lahat ng manggagaling sa Panginoon, lahat ng kanyang desisyon, nilikha
batas, lahat ng kanyang mga gawa ay hindi po pwedeng hindi maging mabuti. Lahat ay mabuti. Ang hamon ho dito sa dakilang katotohanan hong ito, sa perpektong kabutihan ng Diyos maging sa atin na nagkasala laban sa Kanya, ay dapat ito'y magdulot ng lalong pagkamangha, lalong pagsamba, lalong paglilingkod, lalong pagtatapat sa Kanya. At dahil ang Diyos ay mabuti sa Kanyang sarili at mabuti ang lahat ng Kanyang ginagawa, at Siya ang pamantayan ng kung ano ang mabuti, tayo ay dapat magtiwala sa Kanya. Tama? Mabuti Siya eh. Magtiwala tayo sa Kanya. Tingnan niyo ho. Kahit na tila baga, maingat ho ito, kahit na tila baga, hindi mabuti sa ating mata. Dahil ang Diyos ay mabuti at perpektong mabuti at lahat ng gagawin niya ay mabuti, kailangan tayong tumiwala sa Kanya kahit na tila baga yung ating nakikita ay hindi mabuti. Balik tayo kung saan tayo nagsimula. Mabuti ba yung bagyong Ulysses? Sa pamantayan natin, pambihira, Brother Paul. Ilan yung nawala ng bahay? Ilan yung namatay? At yan, mga kapatid, sa ating pamantayan, sa ating pananaw, hindi mabuti. Pero hindi ba mabuti ang Diyos? Na nagbangon ng bagyo na yon? Ako niyo ho? May naroon ako narinig na ilustrasyon at tingin ko lalapat ho sa ating pag-aaral ngayon at maaring malapit at dito na tayo matatapos. Ito yung matatalakay number 2, yung benevolence. Meron daw isang lalaki, isang tatay na meron siyang kabayo. Isang gabi nakawala yung kabayo. Lumayas. Gamit ng lalaki yung kabayo na yun araw-araw. Paglabas ng bahay, wala na yung kabayo. Ang sabi ng kapitbahay, malas no? Nakawala yung kabayo mo. Kinabukasan, pagbukas ng pintuan ng bahay, paglabas ng lalaki, hantod na yung kabayo niya. Alam niyo, may dala-dala pa. 20 ligaw na kabayo. Yung kabayo niya, umuwi, sumunod doon sa kabayo niya, ang 20 kabayo. Sabi ng kapitbahay, swerte no? Nadagdagan ng kabayo mo. Sumunod na araw, inutusan ng lalaki yung anak niya, sanayin mo yung mga ligaw na kabayo. Sanayin mo para pwedeng isingkaw. At habang sinasanay ng anak niya yung mga ligaw na kabayo, sumipa yung isa, tinamaan ng masama yung anak niya, nabali ang buto. Sabi ng kapitbahay, malas no? Yung parang mga kabayo na hindi swerte, malas no? Tinamaan yung anak mo. Sumunod na araw, may mga dumating na tulisan. Mga tulisan? At yung mga tulisan, mangingidnap ng mga bata. E nung nakita yung anak niya, pilay. Hindi kinuha. Swerte, no? Ano ba talaga? Swerte, malas? Alam niyo, kahit tayo hindi natin kayang sagutin. Mabuti o hindi mabuti? Pagtinignan natin, kung ikaw yung kapitbahay, nakita mo, nasipa ng kabayo, ay hindi mabuti, malas. Nakita mo ang dinulot na kasiraan ng Ulysses, ay tila bagay hindi mabuti. Pero muli, ang basihan ng kabutihan ay hindi ito. Sino ang basihan ng kabutihan? Ang Diyos ay mabuti at gumagawa
ng mabuti. By the way, walang swerte at walang malas sa Kristiyano. Merong Diyos na mabuti na may hawak ng lahat ng bagay. Hindi swerte, hindi malas. So, ang punto ko lang ho ay makita natin, maaaring sa paningin natin hindi mabuti. Sa ngayon, at siguro lahat tayo ay may karanasan, tama ba? Nung nararanasan natin, umiiyak tayo, nung nandun tayo sa problema, durog na durog ang puso natin, pero pag lumingon natin ulit, ay, salamat sa Diyos, nangyayari yun. Minsan nung nagkukwentuhan kami mag-asawa, hindi pa kami matanda, pero minsan para kami matanda kung magkwentuhan. Mga nangyari noon, umiiyak, masakit, mabigat, ang hirap. Pero ngayon, salamat sa Diyos nangyari yun. Ang buti ng Diyos. God is good all the time. And all the time, God is good. Siya ay Diyos na mabuti at ginagawa niya ang mabuti hindi sang-ayon sa ating pamantayan, kundi sang-ayon sa kanyang kalooban. At naalala niyo yung sinabi ng balikan lang natin sa Isaiah. At ito natin tapusin. Isaiah chapter 55. At alam mo natin ito. Yan nga lang, tuwing may nangyayari sa ating paligid, tuwing may nangyayari sa ating buhay, madalas nating nakakalimutan ang katotohanan ito. Ano sabi ng Panginoon? Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord." Ang aking kaisipan, hindi yun ang iyong kaisipan. Ang aking paraan, hindi yun ang paraan nyo. Sa madaling salita, pareho o magkaiba? Magkaiba. Sino mas mataas? Tayo o ang Diyos? Ang sabi niya sa verse number 9, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts," and that's implied, higher than your thoughts. So pag tingnan natin yung bagyong Ulysses, yes, sabihin natin, hindi mabuti. Daming nasira. Yung kable ng internet namin, naputol. Hindi mabuti, hindi komportable. Hanggang ngayon, maraming nagdurusa. Parang hindi mabuti. Sa pamantayan natin. Pero hindi natin abot. Hindi natin alam ang labis at walang hanggang mas mataas na kaisipan at pamantayan ng Diyos. Last example dito tayo matatapos. Naalala niyo si Joseph? Kinainggitan ng mga kapatid, pinagplanuhang patayin ng mga kapatid. Sabi ng isa, wag nating patayin, ibenta na lang natin, binenta ng mga kapatid. Nabili, ginawang alipin, nung tumataas na, pinagbintangan, nakulong, dun sa kulungan, may naging kaibigan. Sabi niya, alalahanin mo ko, pero kinalimutan siya ng mga kaibigan niyang nakalaya na. Ang pangit ba nangyari? Tingin niyo ba si Joseph, nung siya ay nahandun sa balon at siya'y gustong patayin ng mga kapatid niya, nung siya'y binenta kay Potiphar, nung siya'y tingin niyo ba si Joseph ay, ako'y nagpupuri? Ganon? Ano yun? Laging sinasaya? Masaya ako? Lagi bang ganon? No! Higit sa malamang, maraming panahon umiiyak siya. Maraming panahon na bigat siya. Pero pagdating sa Genesis 50 verse 20, ang sabi ni Joseph, "You meant it for evil, but God meant it." Yung mga nangyari na yun, as tingin ng tao hindi mabuti, God meant it for good. Darating ho talaga tayo sa punto na magkaiba ang pamantayan natin at paraan natin at mas mataas ang sa Diyos. Pero ang hindi natin dapat bitawang katotohanan, "Thou art good and do it good." Ang Diyos ay mabuti at lahat ng ginagawa ng Diyos ay lagi at pawang mabuti. At hindi porket hindi natin maunawaan o maaaring mapait sa panlasa natin, ang Diyos
ay mabuti pa din at gumagawa ng mabuti. At bisang hamon ho sa atin na ito, kung ang Diyos ay mabuti sa pakikitungo niya sa atin, tayong nagpapakilalang Kristiyano, ano dapat? Dapat ay isalamin ang kabutihang ito. At paano ang Diyos ay nagiging mabuti sa iba, tayo rin ay maging mabuti sa ating pamumuhay habang tayo ay nandito sa lupa. Kung meron ng mga tanong sa mga susunod na panahon, pwede natin talakayin. Sa mga nanonood sa ating live stream, pwede nyo i-message sa akin ang mga katanungan at Lord willing, sa biyaya ng Diyos ay sasagutin po natin yan. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, o tunay, tulungan mo kami. Sadya kaming marupok at madaling madala ng aming emosyon. Tulungan mo kami na tumiwala sa iyo, sa katotohanan ng iyong salita, na ikaw ay Diyos na tunay na mabuti, na hindi ka nagkakamali, na hindi ka gumagawa ng anumang bagay na masama, na ikaw ay Diyos na tapat, ikaw ay Diyos na matuwid, at maaaring sa mga mata namin ay tila baga hindi mabuti ang aming mga nakikita. Lord, salamat sapagkat kulang man ang aming pananampalataya, hindi man namin maipaliwanag, hindi man namin makita, alam namin sangayon sa iyong salita na ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Hindi man namin maipaliwanag, O Diyos, ang kalagayan na mahirap ng marami. Ikaw pa rin ay mabuti at gumagawa ng mabuti. At ang pinakadakilang kabutihan na iyong pinakita sa amin ay binigay mo ang iyong bugtong na anak para magligtas para sa aming mga makasalanan. Salamat po sa dakilang kabutihan na ito, sa pagmamahal mo, sa biyaya mo. At nawa, O Diyos, lahat ng naririto at maging mga tumutunghay sa aming pong gawain ay matanggap at kilalanin ng dakilang kabutihan mo na ito, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Ingatan mo kami't gabayan sa pagpatuloy pa ng aming gawain. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dadako ho tayo sa ating 15-minute break at pagkatapos nun magre-resume ho tayo ng ating worship service at yun din ho sa ating mga kapatira online. 10 a.m. po magre-resume tayo ng gawain. God bless po. Maintain ho ang physical distancing. Patuloy nating suot ang mask. At kung may face shield ho tayo, wear our face shield sa ating hong protection. God bless po. Yun ho, mga hindi pa nakakapag-log sa ating log notebook, please log in. Ate Mariam, nice to see you.